So here we have principles and technique of mental health psychiatric nursing interview. So una, paano nga ba dapat nagko-conduct ng interview? Yung nurse, dapat magko-conduct siya ng psychosocial assessment sa isang environment na comfortable, safe, and private para sa nurse and sa client too. Dapat medyo tahimik yung place, kukonti lang yung distractions para mabigay talaga ng patient yung full attention niya sa interview. So, very important din yung input ng family and friends or mga caregivers kasi sila yung nag-accompany sa client. Very important yung perception nila patungkol sa client's behavior and emotional state nito. Merong mga friends or family na hindi comfortable pag-usapan yung client ng nandito siya or present siya. Minsan din, yung client, hindi siya comfortable ng sumagot ng interview or mag-participate nang wala siyang kasamang family or friends. So, ito daw yung example ng phrasing ng questions. So, what brings you here today? Tell me what has been happening to you and how can we help you? Ito naman yung mga focus close-ended questions or yung mga maiikli lang yung sagot. Gaano kahaba ka natutulog kapag gabi? Nag-iisip ka ba patungkol sa suicide? Gaano kadaming alcohol yung iniinom mo? Nakatulog ka ba ng maayos? Ilang beses ka kumakain sa isang araw? And kung nagtitake ka ba ng over-the-counter medications? So, ito naman yung content ng assessment: history, general appearance and motor behavior, mood and affect, thought process and content, sensorium and intellectual processes, judgment and insight, self-concept, roles and relationships, physiologic self-care concerns. So, for the history, we have family history, past medical history, current illness and disabilities, current medication, habits and lifestyle, health screening, and symptoms. So, for the family history, routinely ina-ask yung history about mental illness. Kasi merong mga disorders na meron silang significant genetic component. And kunyari, merong ganun history sa family nyo, edi meron kang increased risk para sa ganong kondisyon. So, sa medical history naman, relevant yung mga current symptoms and disabilities para ma-understand ng staff kung paano ka nagre-respond sa mga physical illness mo and kung may relationship ba yon sa mental disorder mo. So, ina-ask din yung mga allergies. And yung medical history, pwede silang mag-reveal ng long-standing conditions or yung mga recurrent or pabalik-balik na disorders katulad ng hypertension and tuberculosis. Minsan yung mga ganitong sakit is nagiging untreated sila dahil sa poor nga yung mental health ng tao na to, ganun. So, sa current illness and disabilities naman, tinatanong yung mga na-diagnose na ng illness and yung mga disabilities, especially or specifically yung sa eyesight and sa hearing. Kasi baka minsan may nakikita kang di nakikita and you thought na mental disturb ka na. Well, in fact, malabo lang yung salamin mo, ganun. Sa current medication naman is yung mga gamot na prescribe and over-the-counter kasi meron silang potential interaction sa mga psychotropic medications na pwedeng iturok sa'yo, ganyan. So, ina-avoid natin yon kaya tayo nag-check ng mga medications. So, and yung mga gamot na yun, chinecheck kung akma pa ba siya sa'yo, appropriate pa ba siya, baka kasi hindi na siya kailangan, tinitake mo pa. And yung adherence to prescribed treatment, makikita dun kung sinusunod mo ba yung mga pinapainom sa'yo, ganyan, and yung
erratic adherence is hindi lang naman problem sa psychiatric drugs. Pwedeng problem din siya sa, yung mga gamot na hindi naman pang may mga mental disorder, ganun. So, habits and lifestyle, tinatanong kung nag-smoke ka ba, nag-uminom ka ba, nagda-drugs ka ba, yung diet mo, exercise, sexual activity, and pwedeng meron something doon na mag-reveal kung bakit ganito yung nafe-feel mo, ganito yung sakit mo, ganyan. So, kapag in-stop mo yon or inayos mo yon, pwedeng mag-improve yung physical health mo. So, sa health screening naman, important to kasi nga, routinely sila chine-check kasi syempre, nagsistay sila doon ng matagal. Kailan yung huling visit mo sa dentist and optician, and kailan yung huling measure yung BP mo and yung lipids mo. Sa mga babae na age 25 to 65, every 3 years, chine-check yung nagsi-cervical screening sila. And nagmamamography din sila para sa mga babaeng 50 to 54 every 3 years din. So, yung mga patient na may history ng diabetes, ischemic heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, asthma, and yung mga immunocompromised or over 65 years old, tinatanong sila kung nagkaroon na ba sila ng vaccine para sa influenza kasi nga at risk sila doon. So, dito, pwede daw hindi naman sinasabi ng patients mo yung physical symptoms na nararamdaman nila kasi nahiya sila or di kaya matagal na nila yung nafe-feel kaya parang normal na sa kanila. Kaya important na mag-ask tayo ng questions for each body systems. Parang general assessment, katulad ng ginagawa natin. So, sa general appearance and motor behavior, chine-check dito kung nabibihis mo ba yung sarili mo ng maayos? Naliligo ka ba? Nag-groom mo ba yung sarili mo? Hygiene, ganyan. Chine-check kung yung pananamit mo ba akma sa age mo. Kung pananamit mo ba akma sa weather, baka mainit na, naka-jacket ka pa, ganun. Mukha ka bang hindi inaalagaan or like hindi nag-aayos? And, yung appearance mo ba is akma nga sa age mo. So, ito naman yung mga specific terms na ginagamit sa assessment ng general appearance and motor behavior. So, una, we have automatisms. Ito yung repeated and purposeless behaviors na ginagawa mo in response sa anxiety na nafe-feel mo. So, katulad ng drumming ng fingers or pinagtatap yung fingers, ganyan, nininik yung fingers, nagtitwisting ng locks of hair, yung parang sa mga baliw talaga, iniikot nila yung buhok nila. Foot tapping, ganyan. So, yung psychomotor retardation naman is sobrang bagal ng movements mo. And yung waxy flexibility naman is yung katulad nga nung sinabi ni Ma'am Julie na bigla-biglang nagpe-pray sa puno. Maintenance yon ng posture or position na over time uncomfy or awkward siya. So, mood and affect naman, yung mood, yun yung client's pervasive and enduring emotional state. Or ito yung sinatawag nating feelings. Yung mood, yun yung happy ka, sad ka, galit ka, ganun. Yung affect naman, yun yung outward expression of the client's emotional state. Ito yung sa mga expression. So, makikita mo sa face na galit ka, ganon. And like yung tono ng pananalita mo, tumataas kapag galit, ganon. Ang pinagkaiba nito is, kunyari, yung mood mo masaya, pero yung face mo is magalit na face, ganon. Affect yon yung galit na face, pero yung mood mo masaya. So, ito yung terms na ginagamit para i-assess yung affect. So, blunted affect, yun yung showing little to
slow respond facial expressions. Yung broad affect naman, halos lahat na ng expression, dinisplay mo. Ibig sabihin, halo-halo. Yung flat affect naman is walang expression at all. Yung inappropriate affect naman is, kunyari, masaya yung ginagawa nyo. Pero naka-sad face ka, ganon. Ibig sabihin, incongruent yung facial expression mo sa mood. Restricted affect naman is displaying one's expression usually serious or somber. So, ito yung parang alam mo naman na natatawa ka pero ini-stop mo yung bigla kang nagsiserious face, kanon. So, yung client's mood, pwede siyang ma-describe nga as happy, sad, depressed, euphoric, anxious, or angry. So, merong mga unpredictable rapid mood swings yung patient natin na from depressed, biglang umiiyak, biglang nagiging tuwang-tuwa, with no apparent stimuli or walang trigger. Ang tawag doon is labile, rapidly changing mood swings. So, yung thought process and content naman, yung thought process, nagre-refer yun sa kung anong iniisip ng client mo. So, ikaw as a nurse, malalaman mo yung thought process ng client mo depende sa speech and speech patterns niya. So, yung thought content is kung ano nga yung sinasabi ng client mo. Circumstantial thinking, ito yung nagbibigay ng answer sa question, pero kung ano-anong sinasabing unnecessary detail. So, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Ay, oo, nakatulog ako ng maayos kagabi, kaya ang dami kong, nakapagpahinga ako ng maayos. Tapos, mahilig ako makinig sa music, bago matulog, ganyan. Nagbabasa ako ngayon ng good mystery, and maybe I'll write a mystery someday, but it isn't helping reading, I mean. I have been getting only 2 to 3 hours of sleep. So, kapag ganito, ang daming sinasabi ng patient mo, parang kilala mo na yan, yung bebe cakes ni Rob. Ang daming ebas. So, yung delusion naman, yun yung fixed false belief sa something na hindi naman totoo. And yung flight of ideas naman is excessive amount and rate of speech composed of fragmented or unrelated ideas. So, ito yung example nun. How is it going? Going to my sister's to get some money. Money, honey. You got my bread. Bread and butter stuff or life ain't life grand. I'm going to the mall. Where is the light? Go here. Mineral water. Hurry. Pag ito, masasabi mo na random sentences or random phrases yung sinasabi. So, sa ideas of reference naman, ito yung inaccurate interpretation ng patient sa general events na parang tinitake niya everything as personally directed to him or her. So, kapag nakarinig siya ng speech or news, maniniwala siya na patungkol sa akin yon. So, for example nga daw is yung nagfe-Facebook ka tapos nakita mo merong patama na repost tapos feeling mo para yun sa'yo. Ito yun yung ideas of reference. So, yung loose association naman is nagja-jump ka from one idea to another na walang relation sa isa't isa. So, between thoughts, parang ito yung sunod-sunod, katulad ng ginagawa ni Olan na, I am going to the mall. The mall is big, big is tree is tall. Katulad ng school, bahay. Crayons. Tangential thinking naman is wandering off the topic and never providing the information requested. So, sinabi dito, nagwa-wander off ka sa topic pero hindi mo sinabi yung information na hinihingi sa'yo. Pero dito, sa baba, sinagot mo naman. How have you been sleeping lately? Oh, I try to sleep at night. I like to listen to music to help me sleep. I really like country music, but what do you like? Can I have something to eat soon? I'm hungry.
So, yung thought blocking naman, yun yung bigla-bigla kang nagsastop in the middle of the sentence and you can continue the idea that you're saying. So, yung thought broadcasting naman is delusional belief na kala mo naririnig ng ibang tao yung iniisip mo. And yung thought insertion naman is yun yung delusional belief na may bigla-biglang nagpuput ng ideas na yun sa utak mo. Or like katulad sa schizophrenia, may mga bumubulong-bulong. Schizophrenia. Basta may bumubulong-bulong. Auditory hallucinations na hindi mo idea yun, binulong lang sa'yo. So, yung thought withdrawal naman is delusional belief kung saan merong kumukuha ng thoughts ng client kaya hindi niya masagot yung tinatanong mo. And wala siyang kakayanan para pigilan yung kumukuha na yun. Yung word salad naman is flow of unconnected words that convey no meaning to the listener. Corn, potatoes, jump, up, play, games, grass, cupboard. Dito, more on words lang siya. Pero kanina, doon sa may flight of ideas, random sentences siya. Yung sensorium and intellectual processes naman, orientation. So, yung orientation, yun yung alam ng client kung sino siya, yung place and time na to. And, check mo dito kung correct ba yon. So, yung memory naman, yun yung ina-assess yung memory ng patient, both recent and yung dati pa. So, check mo yun and dapat verifiable yung answers niya. Ganito yung mga tanong. So, sino yung presidente ngayon? Sino yung presidente dati? And, saan ka nakatira? Anong lugar to? And, ano yung social security number? So, ability to concentrate naman is, kunyari, ipapaspell mo yung world backward or papabilangin mo sila from 100 countdown ng -7 ng -7 and papaulit mo yung weeks pero baliktad. So, Linggo, Sabado, Biyernes, ganun. And, yung 3-part task kung saan kukuha ka ng paper and ifo-fold mo to sa half, depende sa kung anong instruction yung binibigay ng nurse. So, yung abstract thinking and intellectual abilities naman. So, for example, yung proverb, a stitch in time saves 9. Yung abstract meaning niya is kapag hindi mo inayos ngayon, lalaki yung problem. So, yung literal translation niya is, kapag hindi mo tinahi yung holes, edi lalaki. Or don't forget na tahiin yung mga sira sa damit mo. So, important tong abstract thinking kasi makikita mo kung literal ba yung tinitink ng patient mo lagi, ganun, kung capable enough ba sila para makaintindi ng proverbs or play of words. Sensory perceptual alterations, ito naman yung nagkaka-experience yung patient ng hallucinations, false sensory perceptions, and perceptual experiences na hindi naman talaga nangyari. Auditory hallucinations, yun yung nakakarinig ka ng mga bagay-bagay. Visual hallucinations is nakakita ka ng mga bagay na hindi naman nag-exist. So, yung judgment and insight, yung judgment, yun yung ability ng isang tao para i-interpret yung environment and situation correctly and mag-adapt sa behavior and decisions accordingly. So, ang judgment, based on facts siya. Nagde-decision ka based sa info na alam mo. For example, if you found a stamped address envelope on the ground, what would you do? So, yung insight naman, yun yung ability to understand the true nature of one's situation and accept some personal responsibility for that situation. So, dito, more on understanding or like, parang putting yourselves on another person's shoe. So, yung example ng poor insight is biniblame mo yung mga tao para sa mga pagkakamali mo. Hindi ka nagtitake responsibility.
So, yung self-concept naman is yun yung kung paano mo binuview yung sarili mo in terms of personal worth and dignity. So, pwede mong tanungin yung patient mo kung ano yung, paano niya i-describe yung sarili niya, ano yung mga bagay na gusto niya, at kung may bago ba siyang gustong baguhin sa sarili niya, papasok yun sa self-concept. And yung roles and relationship naman is yung mga tanong na to, close ka ba sa family mo? Gusto mo ba ng relationship with another person or a significant other? Namimit ba ng relationships mo yung companionship and intimacy na gusto mo? And nasa-satisfy ka ba sexually? And kung na-involve ka na ba sa mga abusive relationships dati? Bye!